The Butcher Blade That Pierces All Realms, Season 2. Nagsisimula ang chapter, mga lods. Nagkatinginan ang dalawang lalaking palihim na sumusunod kay Yuan, parehong naguguluhan at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Sa halip na tumakas sa panganib, tahimik itong humiga at natulog pa talaga sa tabi ng isang napakalaking goblin, parang walang pakialam sa paligid. Hindi nila agad magets kung anong nangyayari. Bulong ng isa, halos hindi makapaniwala. Tulog na tulog ba talaga si Yuan sa ganitong sitwasyon? Grabe naman to. Sumagot ang kasama, may hinala. Baka nadiskubre na niya tayo. Pero agad na tinutulan ng isa. Imposible. Sobrang galing natin magtago. Walang makakaalam. Kahit anong tapang ang palabasin niya, halata sa mukha niya ang kaba. Pawis na pawis, mata, lumalaki. Dagdag pa niya, bumubulong. Pero baka to na yung pinakamagandang pagkakataon natin para umatake habang turog siya. Pero yung isa, halos manginig na ang boses sa takot. Huy, tingnan mo yung katabi niya. Yan ay Giant Goblin King, katumbas ng ikalimang antas sa Climbing Pond Realm. Isang mali lang, tapos na tayo. Patay na patay. Sa wakas na pag-isip-isip nila, sigurado nadiskubre na sila ni Yuan kaya sinadya nitong matulog sa tabi ng halimaw para maging shield. Napagtanto nila, hindi basta-basta tong batang to. May talino, may tapang. Sa mismong sandaling yon, biglang nagising ang Giant Goblin. Naramdaman nitong may humahawak sa katawan niya. Nagmulat ang mata nito at laking gulat nang makitang si Yuan ang nakayakap sa kanya ng mahimbing na tulog, parang teddy bear. Kasabay nun, humikab si Yuan, dahan-dahang nagising. Pagbukas ng mata, napagtanto niya ang yakap niya. Bigla siyang napaatras ng mabilis, tumalon palayo na parang nasusunog. Nagpalingalinga ang goblin, tila hinahanap ang nawawala. Napansin yun ni Yuan kaya tanong niya ng kalmado, "Hinahanap mo ba yung Spike Club mo?" Sagot niya pa, parang walang kasalanan. "Itinago ko muna yon, ha? Natakot akong masaktan tayo habang natutulog ako." Dahan-dahang humarap ang goblin kay Yuan. Nagbaga ang mga mata nito. Lumabas ang mabigat at nakakapangilabot na presensya, parang hangin na biglang naging makapal. Sa isang iglap, sumugod ito, walang awa, walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Yuan habang sumisigaw, "Hoy, magkatabi lang naman tayong natulog, bakit ganyan ka magalit?" Sa kabilang banda, nagpanik ang dalawang tagamasid nang makitang papalapit sa kanila si Yuan kasama ang galit na humahabol na halimaw. Agad silang tumakbo palayo, pero mas mabilis si Yuan. Hindi natagal, naabutan at nalampasan pa niya sila. Nang makita niya sila, agad niyang tanong, "Sino kayo?" Hindi sumagot ang dalawa. Sa halip, galit na sumigaw ang isa, "Layas! Sinubukan mong kaming patayin gamit yung Goblin King at na yun nagpapanggap ka pa." Nagulat si Yuan. "Ano bang sinasabi niyo?" Bago pa siya makapaliwanag, bigla siyang sinipa ng isa, malakas, tumilapon at bumagsak sa lupa. Habang nakahandusay, tanong niya ng hingal, "Bakit niyo ako inaatake? Wala naman akong galit sa inyo." Sa oras na yon, dumating ang Goblin King. Sa paningin ni Yuan, parang isang galit na baboy ramon na nanglalabas ng madilim at mabigat na aura. Nakakatakot talaga. Galit na galit itong humihingi ng sandata niya pabalik. Sa halip na ibalik, hinugot ni Yuan ang sarili niyang sandata. Kalmado niyang tanong, "Talagang pipilitin mo kong lumaban? Magkatabi lang naman tayong natulog. Hindi ba pwedeng magkahayos na lang tayo?" Pero hindi pinakinggan ng goblin. Agad na naglabas ng malakas na suntok. Mabilis na umiwas si Yuan, tumalon pa sa angin. Habang nasa hangin, sabi niya ng sarcastic, "Grabe naman yung init ng ulo mo. Hindi ka na makapag-isip ng maayos." Muling sumugod ng halimaw, sinusubukang kagatin siya ng buong kalakasan. Pero agad itong naiwasan ni Yuan gamit ang Nether Shadow Sweep. Parang multo siyang nawala at lumitaw ulit sa lupa ng maayos. Unti-unti, nagliliwanag ng pula ang mga mata ni Yuan. Sinundan niya ng Blood Shadow Butcher. Laking gulat ng goblin. Sa isang iglap, sa paningin nito, si Yuan ay naging isang napakalaking, nakakatakot na goblin na handang lamunin siya. Sa sobrang takot, bigla itong lumuhod, nanginginig na parang dahon sa hangin, hindi na makapagsalita. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito.
Hindi pinalampas ni Yuan ang pagkakataon. Sa isang mabilis na pagwasiwas ng sandata, tsak, pinugutan niya ng ulo ang Goblin King. Agad lumitaw ang system notification. Dahil sa paggamit ng Pig Butcher's Knife, tumaas ang iyong antas sa ika-4 na ranggo ng Climbing Pond Realm. Kasabay nun, tumaas ang strength, ability at spirit niya hanggang 14, 45 at higit pa. Umangat din ang Pig Slayer extra damage sa 6 hanggang 10. Pagkatapos ng laban, lumapit si Yuan sa bangkay. Naisip niya, pundi ko kaya tong balatan? Itinusok niya ang sandata sa katawan para simulan. Pero bago pa makagalaw ng husto, may naramdaman siyang presensya sa likod. Napalingon siya, nandoon ang isang babaeng goblin. Tanong niya agad, "Sino ka? Anak ba ng Goblin King to?" Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, lumapit ito sa ulo ng Goblin King at nagsimulang umiyak ng malalim, puno ng sakit. Humina ang boses ni Yuan. "Pasensya na, nagkaroon lang kami ng alitan. Hindi ko sinasadyang patayin siya." Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Pero habang umiiyak, dahan-dahang lumingon ang babaeng goblin kay Yuan. Nagbago bigla ang aura niya. Naging mabigat, madilim at nakakakilabot. Sa mariing tinig sabi niya, "Ikaw, tao, pumatay ka sa aking asawa. Isusumpa kita." Sa isang igaplap, lumitaw ang berding simbolo sa paanan ni Yuan. Nagliwanag ang paligid at unti-unti siyang naglaho, parang sinaklot ng hangin. Naiwan ang sandata niyang nakabaon sa katawan ng Goblin King. Ilang saglit lang, bumagsak siya sa isang madilim na lugar na puno ng mga kalansay at tumpok ng buto. Pagbangon niya, napakamot siya sa ulo. "Nasaan ba ako napunta?" Tumingin siya sa paligid, pura buto, walang buhay. Sa di kalayuan, may lagusan na may liwanag. Yun lang ang taning daan, kaya nagpasi siyang puntahan. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa dulo. Paglabas niya sa lagusan, bumungad sa kanya ang isang napakalawak na espasyo. Sa gitna, nagliliwanag na lawa na parang buhay. Pero lalong nagulat siya nang makita ang nilalang sa gitna nito. Isang halimaw na may katawan ng buwaya at ulo ng leon, sobrang lakas at nakakatakot ang dating. Kasabay nun, lumabas ang abiso ng sistema. Natuklasan ang target ng mission, Giant Armored Crocodile Lion. Dito na nagtatapos ang kabanata natin. Abangan ang susunod na upload, mas lalala pa ang gulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong chapter. Salamat sa panonood mga Lods! Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!